Administrator Sir Raven Billion. Una po, pagbati mula sa ating City Council sa pamumuno ng ating Mayor Vito Soto, ang ating Congressman Roman Romulo, sa mga konsehal na nandito, Konsehala Jorge Raimundo and Konsi Boy Raimundo, sa ating Barangay Kapitan, Kakbayan at sa ating Barangay Council. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa ating mga sektor na kasama natin ngayon dito, sa ating solo parents, sa mga senior citizen, at sa bagong alyansa ng mga pinumuli at syempre sa mga kumuni ng ating barangay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang Barangay Santolan Service Center ay hindi lang basta pagpapaganda o beautification ng ating barangay. Ito ay isang simbolo ng ating layunin na itaas ang kalidad ng serbisyo. Gusto nating ibigay sa ating mga kabarangay ang maayos, mabilis at epektibong paglilingkod lalo na sa kanilang pangangailangan araw-araw. Ang pagbubukas ng ating Barangay Santolan Service Center ay hindi magiging posible kung wala ang tulong ng ating Barangay Council at syempre kasama rin natin ang komuni ng ating mga barangay na araw-araw ay buong puso ang pagbibigay ng serbisyo sa ating mga barangay. Ngayon, may maayos na tayong espasyo, mas komportable at masakmang lugar para mas mapabilis at mas itaas pa ang level ng kalidad ng pagsaservisyo. Asahan na ninyo sa ating mga kabarangay, sa mga nandito ngayong umaga, na mas pagsusumikapan pa natin ang paglilingkod at mas magiging tapat at mahusay pa tayo. Sama-sama natin paunlarin ang ating barangay para sa ngayon at para sa mga susunod pang henerasyon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang ating Barangay Administrator Sir Raven Billion. At para syempre po, tuloy-tuloy na tayo para sa ating inaugural address. Hindi makukumpleto po ito kung wala ang ating magigiting na city officials. Without further ado, para po magbigay ng maikling mensahe, sabi nga nila, puso at talino ang tagapagtaguyod ng Committee Gender and Development, walang iba kundi si Konsehala Cory Raimundo. Isa lamang pagbati sa aking pangalawang barangay. Alam naman po ninyo, taga Santolan din ako. Taga rito po kami sa Evangelista. Anyway po, ako po talaga gumising ng maaga. Sabi ko nga kay Kap na yan, best effort ako ha, kasi alam niyo naman, naka-wheelchair ako, pero lahat ng aking facilities ay aking inaya upang makarating dito dahil ako po tuwag-tuwa dito sa inyong proyekto, Kap and mga kagawad. Nakakatuwa po na ang inyong pong mga pag-iisip at efforts ay para talaga sa paglilingkod, pagpapadali ng mga serbisyo para sa inyong kabarangay, sa mga Santoleño. Muli po, maikli lamang po ang aking gustong sabihin. Congratulations and many more services for the Santoleño. Thank you po. Maraming salamat po, Konsehala Cory Raimundo. Pagbatiin din po natin para sa isang maiksing mensahe ang ating bagong halal na magtataguyod naman panigurado. Ang aking kaibigan, pagdating sa kalusugan, Konsehal Boy Raimundo. Una-una po pagbati ko ng magandang umaga sa inyo. Siyempre kay Bob, sa birthday Mayor, mag-gusto ng magandang umaga. Father, magandang maging po. Sa kasama mo na rin. At siyempre sa buong Santoleño, magandang umaga po. And firstly po, congratulations po sa inyong bagong service center. Ito po ang pagbubukas ng pinto para sa malawak na magandang servisyo ng barangay. May pagbati lang po ulit. Magandang umaga po sa inyo. And congratulations to all. Thank you so much. Maraming salamat po sa mensahe ninyo at mensahe ng pagsuporta para sa Barangay Santolan. Sa Kongreso po, hindi nila tayo pinabayaan. Pagdating sa paglulunsad ng mga programa, hindi lang para sa mga taga-Pasig, kundi para sa buong sambayanan. Ito po'y kapaki-pakinabang para sa buong Pilipinas, lalo na pagdating po sa sektor ng edukasyon. Hindi ko na rin po patatagalin pa para po magbigay ng mensahe. Ang astig-astig ng Pasig, walang iba kundi
si Congressman Roman Romulo. Magandang umaga sa ating lahat. Of course, ayaw na, pero babatiin ko ng happy birthday, Mayor Vico, happy birthday. Alam niyo po, sa totoo, hindi ko nababanggitin yung service center. Kasi sa totoo, dito sa Barangay Santolan, tuwing pupunta po kami, whether sa mga oplan o kung anong proyekto, talagang sa totoo, napaka-aktibo ng ating barangay. Kaya sa ating barangay, congratulations, keep it up. At sana, alam nyo, nakakatuwa talaga kahit ang mga kagawad natin, kapitan, kahit saan pumunta, may kita mo talaga dito sa Barangay Santolan, yung mga kawani ng ating barangay. Kaya congratulations, good luck, and keep it up. Mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat po, Congressman Roman Romulo. Nakakataba ng puso, no? Ang mensaheng binitawan ni Cog. Sana maging inspirasyon na ito sa ating mga empleyado, ganun din sa iba't ibang sektor na tayo magbigay pa ng tamang pagsaserbisyo para sa ating barangay. At para naman po ipakilala sa inyo, kung tutusin, ito po yung unang pagkakataon at kinakabahan ako kung paano ko po siya ipapakilala. Sa harapan ng maraming tao, no? Kasi kada nung nakaraan, nanonood lang ako. Sabi ko, sana minsan may ipakilala ko naman itong tao ko. At ito na po, yung pagkakataon na ito, ang aking pong idolo pagdating sa mabuting pamamahala, ang nagawaran, no, ng international awardee para sa anti-corrupt, ang anti-corrupt champion, ang ama ng Pasig. Palakpakan po natin ang birthday boy. Walang iba po, kundi si Mayor Vico Soto. Tayo, magandang umaga, Barangay Santolan. Kamusta po kayo? Nasaan po mga solo parent natin? Nasaan ang ating mga persons with disabilities? Magandang po sila. Good morning po. Nasaan ang mga senior citizens po natin? Complete attendance po yata ang senior. Siyempre mga barangay staff. Magandang barangay staff, nandiyan po ba? Maraming salamat sa pag-imbita sa amin, Kapgan. Maraming salamat. Ganun din po sa mga kagawa, mga barangay officials at barangay staff. Alam kong excited na po kayo, pati ang lahat ng mga taga-barangay Santolan. Pero sa puntong ito, nais kong i-commend ang inyong barangay. Kayo po, mga nagtatrabaho sa barangay, dahil nitong nakaraang mga buwan, nakita natin ang improvement ng mga serbisyo ng barangay Santolan. Hindi lang po sa service center na ito, bagamat napakaganda ng ginawa niyo po dito, yung dating bodega lang yata o tambakan, parang storage area lang o nagiging tambakan, na maximize yung lugar, na maximize yung barangay hall natin para gumanda pa ang serbisyo. Pero higit pa dito sa espasyo na ito na magandang proyekto, pati sa ibang mga bagay nakita po natin yung improvement. Ultimo sa pagroronda ng mga BSF natin, ng mga tanod. Ramdam na ramdam po yan ng mga taga-barangay Santolan. Kaya lalo na kay Kapgab, kasi napaka-importante ng ating gobyerno. Alam niyo, pagka para sa mga mayor, para sa mga kapitan, para sa mga nasa executive position, ika nga, ang pinakamadali ay i-maintain na lang yung status quo. Ibig sabihin, okay na yan, pwede na yan. Pag may dumating na lang na problema, tsaka natin aksyonan. Yan ang nagiging tendency. Kaya napaka-importante rin at napakaganda na meron tayong mga fresh na leader katulad ni Kapgab na napaka-aktibo at hindi nag-aantay ng malaking problema bago maging proactive sa trabaho. Kaya Kapitan Gab, maraming salamat sa iyong ginagawa dito sa Santolan. Pero syempre hindi po ito kaya ni Kapgab mag-isa. Kailangan po tulungan natin siya, kailangan po suportahan natin ang ating maaaring nanggaling tayo sa iba't ibang politika, iba't ibang kulay ng politika, pero importante po na nakikita natin maganda ang ginagawa ng ating kapitan. Suportahan po natin. Alam mo, nakakapagtaka minsan, tawanan na lang natin. Minsan pag talagang may maling nangyayari, kahit ng mga nakaraan, pag may maling nangyayari, takot magsalita ang ibang mga tao, ayaw magsalita ang ibang mga tao.
Pero pag nakikita na maganda yung ginagawa, minsan dun pa maraming nagsasabi ng kung ano-ano na tungkol kay Kap o tungkol sa ibang di ba nakikita po natin yan. Sana matigil na po yung mga ganyang pananalita o paninira. Kundi nakita natin maganda yung ginagawa, suportahan, tulungan po natin. Kap, muli po maraming salamat sa iyo. At sa lahat po ng mga taga Santolan, hindi lang sa staff, kundi sa lahat, sa buong Barangay Santolan, sigurado po makikinabang ang mga taga Santolan po sa proyektong ito at nakikita ko marami pang parating pa na proyekto. Sa Ilaya, sa may health center, di ba, may project din kayo. Excited, mag-a-attend din talaga ako doon. Para rin sa, para alam lang po ng lahat, 6:45 AM, nandito na po ako, Kapgab, ha? Wala naman akong sinasabi kung anong oras dumating yung iba dyan. Pero baka 6:45, nandito na po ako. Nakaidlip pa ako sa sasakyan habang nag-aantay. Pero, Kuya Biro, muli po, maraming salamat. Congratulations sa inyong lahat. Palakpakan naman po natin, Mayor Vico Soto. Ayan, maraming salamat sa City Council para sa inyong pagsuporta at pagmamahal palagi para sa Barangay Santolan. Si Mayor po, kitang-kita naman natin, katulad po ng sinabi ni Kong, ayaw nang ipabanggit, napakasimpleng tao. Mas inuna pa yung magtrabaho kumpara sa i-celebrate yung sarili ng kaarawan. Pasensya na po, Mayor, para po sa araw na to, hayaan niyo pong batiin po kayo ng mga taga-Santolan. Yay! Happy birthday! Palakpakan naman po natin. Happy birthday, Mayor Vico Soto! Isang karangalan na sa unang araw, sa pagsimula ng kanyang araw, dito pa talaga mag-celebrate sa Barangay Santolan. At para naman po, bigyan tayo ng isang maganda at panghuling mensahe. Tinatawagan ko po, walang iba, ang ating punong barangay, napakasigasig. Sa kabila ng napakaraming kontrobersya, hindi pinapansin, titigdig at hindi mawawala sa direksyon. Walang iba, kundi si Kapitan Jose Gabriel Bayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Di ko naman masyado pahabain pa. Batiin natin Mayor Vico, happy birthday. Nakita niyo naman, after proclamation, kaarawan niya, trabaho pa rin. Di ba? Thank you so much for leading by example. Palapakan natin si Mayor Vico. Pong Roman Romulo, one of the best legislators in the Philippines. Nakaabang kami sa lahat ng opinion mo sa Kongreso tungkol sa K-12, sabi nga ni Tita Cory sa literacy. Salamat po sa ating astig ng Pasig. Thank you po. And of course, syempre, our God and Education Champion in the city of Pasig. Tita Cory, minessage ko siya kahapon, sinubukan ko lang kasi alam naman natin nagpapalakas si Tita Cory. Sabi ko po, Tita, i-launch na bukas yung services center. Kung pwede ka lang naman, subukan nyo. Kahit tapos na yung program, bisitahin nyo lang po. Pero nakita naman natin, Tita, mula SK hanggang ngayon, nandyan ka pa rin. Maraming salamat sa servisyo mo sa Pasig. At sa bago nating konsehal, napaparating, Konsi Boy Raimundo, we're very excited for the City Council sa mga gagawin niyo pa sa mga susunod na taon. At sa ating civil society organizations, sa ating lolo sa seniors, sa solo parents po natin, sa bagong alyansa ng PWD at sa lahat ng ating mga kawani, magandang umaga po sa ating lahat. May mensahe lang, ngayong araw, masaya tayo ng inauguration at blessing ng ating Barangay Santolan Services Center. Pero sa totoo lang, sa araw-araw naman na trabaho ng isang barangay worker, hindi naman talaga madali. Diba? Hindi madali ang pagiging isang frontliner, ang isang pagiging local government official. Araw-araw, may problema ka na sa bahay, pagpasok mo sa trabaho, ang trabaho mo,
problemahin at resolbahin ang problema ng ating mga kabarangay. Imagine, 60,000 ang residente ng barangay, tapos 300 lang ang kawani ng barangay hall, no? Araw-araw, iba't ibang problema, araw-araw, iba't ibang solusyon. Minsan, problema na hindi natin akalain na pwede palang problemahin. So, challenging po talaga sa atin, no? Sa totoo lang, hindi madali ang pagiging isang barangay worker sa araw-araw na operasyon na meron tayo. Pero, mga proyekto kagaya po nito ay pagpapaalala sa atin ng ating mandato. Hindi lang tayo problem solver. Hindi lang tayo pumapagitna sa mga disputes o kaguluhan na meron sa barangay. Meron din tayong mandato na gumawa ng mga pangmatagalang programa o pangmatagalang sistema na mamanahin po ng susunod na henerasyon ng Santo Niño. Actually, proud po ang Barangay Council kasi kahit wala na kami sa pwesto, itong sistema na nagawa natin, itong pasilidad na meron tayo, pwede pa po itong magamit ng mga susunod na opisyal at pwede pa po nilang ma-improve. Dahil ang lagi kong sinasabi, yung tatlong objectives lang po natin, balikan lang natin after ng 1 year and 6 months ng ating administrasyon. Una, mas pagaliin natin yung tulong at yung oportunidad. Paano natin ginawa yun? Proper management ng mga departamento. Pangalawa, itaas pa ang kalidad ng serbisyong pambarangay. Paano natin ginawa yun? Proper utilization ng funds, proper allocation, tamang paggamit ng pondo, at panghuli, pangatlo, napaka-importante nito, at isa to sa sinusulong ni Mayor Rico, ni Congressman, ni Tita Cory, at ng buong Pasig. Yung pagsulong po ng pansibikong pakikilahok o participatory governance. So, nandito ang mga CSO, nakasama natin sa pagbuo ng programang ito. Dati, pag PWD ka, hindi ka makaakyat dahil nandun yung services. Dati pag senior ka, pinapasa-pasa ka. Hindi mo alam kung paano mo i-happy yung benefits mo. Same with sa parents. Hanggang sa mga kumukuha ng clearances and certificates, minsan kailangan na magpabalik-balik. Ngayon, lahat welcome sa barangay hall. Diba? Ang barangay hall po natin ay hindi lang para sa iilan, hindi po para sa mga opisyal, at mas hindi lang para sa kawani ng barangay. Ang ating pong barangay hall ay para sa mamamayan ng Santo Niño. So, sabay-sabay po natin itong basabahin at i-bless. Kasama siyempre si Brother Rapa. But in all things, may God be glorified. Maraming salamat po sa ating lahat. Maraming salamat po, Kapitan Gab Bayan. At syempre, para naman po sa second part ng ating programa, no, ang mensahe ng pagsuporta at pagsalamat mula naman po sa iba't ibang sektor. Mula po sa Santolan Solo Parent, tinatawagan po ko po si Ma'am Melita Carono. Kagalang-galang na Mayor, Congressman, at Tita Cory, Consim Boy, at Kabayan and Council. At sa lahat pong nandito sa araw na to. Kami po ang nagbuo ng Santolan Solo Parent way back 2000. Aking pong ginugunita ng mga panahon na yon, kung saan-saan kaming lilim na kikisilong. Para po kaming mga basang sisiw pag tag-ulan, natatakbo para lang makakuha ng masisilungan. Ngayon po sa pamamahala ni Kabayan, may maayos po kaming nasisilungan at hindi lang po maayos, kundi pinaganda pa. Masasabi po natin, hindi lang po 3-in-1, 4-in-1, nandiyan na lahat. Pag PWD po yung solo parent, makakapasok na sa PWD at senior at makakakuha na ng mga clearances. Malaking bagay po ito sa amin. Kaya maraming salamat po talaga. At isa pa po, sabihin natin, make it a history. Kasi si Kabayan po, hindi pa man ini-implement ni Mayor Vico. Inadapt na po kami 2024 pa. Meron na kami opisina dyan. Diyan na po kami nagtatrabaho. Yun lamang po. Maraming salamat sa inyo. Yun po, mula po sa solo parent, Ma'am Melita Carono. At para naman po sa sektor ng PWD Santolan,
ang bagong alyansa, tinatawagan ko po si President Elvin Sabuco. Ayan, isang magandang umaga po, Santoleño! Siyempre, nagpapasalamat ako sa kawini ng Barangay Council sa pangunguna ng aming Gender and Development kay Nagawan Jeffrey Lugaw na siya talagang pagdating sa aming sektor, kahit anong oras, abalahin mo lang, antayin mo lang sumagot. Pero sasagot, ayan. Siyempre, sa aming mga buting konsehal ng lungsod ng Pasig, Mang Cory, salamat po sa iyong celebration. Natapos mo po ang inyong panunungkulan. Andito pa rin kami. Kami pa rin po. Mula sa inyong anak na parating, Konsi, pakitanong naman kay Konsi Cory kung paano maging makulit ang sektor ng taong may kabansanan sa lungsod ng Pasig. Siyempre, of course, sa aming Congressman Romulo Kong, salamat po mula sa national na yung mga ginagawa patungo sa aming sektor. Kulang ang isang pasalamat para sa kabutihang ibinibigay mo po sa aming hanay. Siyempre, ang mahal ng bayan, ang ating birthday boy, ika nga, Mayor Vico, salamat din po sa pagmamahal niyo po sa aming sektor, hindi lang sa Santolan, kundi sa buong lungsod ng Pasig. May pagkakahati-hati man ang aming nanay, ganun din sa ibang mga sektor ng civil society. Iisa ang tugon ng ating Mayor Vico. Ang tulungan ang lahat ng ito na walang naiiwan. Maraming salamat po doon. Siyempre, of course, ang ating Kapitan Gagbayan. Kap, salamat po. Sabi nga nung nakarani ka, SK pa lang siya. Hanggang sa ngayon, andito pa rin kami. Hindi nagbabago. Ngayon, maraming salamat po. Magandang umaga. Patungo po sa one-stop shop ng programa ng ating barangay. Naalala ko lang po, mula ng 2019, pagkaupo po ng ating mga Mayor Vico Soto, ginawa niya to sa ating lungsod. May one-stop shop noon na kanyang pinagsiging magawa sa kanyang 100 days way back 2019. Yan po yung doon sa God Compound noon na ngayon ay ginagawa na po. Ngayon, sabi ko nga, sana may makaisip na gawin ito. Magamat hindi ang ating barangay ang nauna, pero patuloy din itong ginagawa. Ito ay simbolo lang na ang ating barangay ay hindi inilalayo ang taong bayan. Simbolo ito ng kanyang paglilingkuran ng ating pamunuan ng barangay na inapit ang serbisyo sa taong bayan. Kaya mula sa hanay ng taong may kabansanan sa Barangay Santolan, kami ay lubos na nagpapasalamat. Totoo po yun. May kailangan kaming clearance ang person with disability. Nahihirapan umakyat. Bagamat sabi nga ni Kap, unti-unti, gagawin nating mapadali ang pangangailangan ng sektor ng taong may kapansanan. Yun nga lang, sabi ko nga kay Kap, ito naman ay napaka-open niyang ating kapitan. Sabi nga niya, kung meron kayong suggestion sa mga programa niya, sabihin lang. Madali lang yan kay Kap. Pero alam naman natin, wala namang nagiging masaya sa paglilingkuran. Gumawa ka ng tama, may masasabi. Mas lalo nang gumawa ka ng mali, mas maraming masasabi. Ito, kaya lahat ng mga maraming nagsasabi na hindi ka man gumagawa ng mali, subukan niyong maglingkod sa taong bayan. Naranasan niyo po yung hirap na kahit anong tuligsa sa kanila, kikilos at kikilos gagawin po para sa taong bayan. Ganyan lang, suggestion ko lang, Kap. Napakaganda ng ating one-stop shop. Pero, Kap, sana sa mga susunod na pagkakataon, yung accessible para dito. Kasi alam naman natin, yung pagpasok natin dyan, merong baitang, kung magiging ng pagkakataon,
magawa ng rampa para sa aming sektor at lalo higit yung ating mga lolo at lola dahil ang accessibility naman po ay hindi lang para sinasabi sa taong may kapansanan sa senior citizen, kundi para sa lahat yan. Even kahit po ang mga kawani ng gobyerno, kahit ganyan po ang kanilang kalagayan, minsan dumarating sa time na nahihirapan din pagdating sa accessible. Kaya muli, mula sa sektor ng Santolan Person with Disability Association, ang aming pagsasalamat sa pamunuan ng barangay, kay Kap Gabayan. Maraming salamat po at mabuhay po kayo lahat. Maraming salamat po, Pres. Elvin Sabuco. Ayan, I also want to acknowledge ang presence ng ating SK Council, of course, SK Kagawad Dua. Siyempre, dyan ang ating SK Secretary, si Jose. Siyempre, sa pangunayan ng ating SK Chairman, Elijah Bongkan. And of course, napaparating din po ng mensaheng ating magigiting na Konsehal Maro and Konsi Angelo de Leon. And para sa pagpapatuloy, tinatawagan ko naman po mula sa sektor ng senior citizens, ang ating pong Vice Presidente, walang iba kundi si Brother Proceso de Guzman. Brother Monchi. Mukhang litanya po yan. Unang-una sa lahat, binabati ko po ang ating mahal na Mayor, Congressman Romulo, si Consi Cory Raimundo at iba pang konsihal. At higit sa lahat, ang aming minamahal na barangay captain, Kap Gabayan. Ang akin pong sasabihin ay nakasentro lang po dito sa bagong service center ng barangay. Isang malaking karangalan at kasiyahan ang tumayo sa inyong harapan. Ito po ang kauna-unahang pong experience sa buhay na humarap po sa inyo. Ako po ay isang Vice President ng senior citizen on behalf of President Jose Murao na wala rito. Kaya po sa pagkakataong ito ay nais kong ipahayag ang aking damdamin. Sa ngalan po ng pamunuan ng Barangay Santolan at sa pamumuno ng ating mahal na Kapitan Gabayan. Ang araw na ito ay hindi lamang pagdiriwang ng pagtatapos ng isang proyekto. Ito po yung ating service center. Ito rin ay isang panibagong simula, isang bagong yugto ng mas maayos, mas episyente, at mas makataong serbisyo para sa bawat kabarangay. Ang bagong ayos ng gusaling ito ay tiniyo hindi lamang para sa ating kasalukuyang pangangailangan, kundi para rin sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Ang pagsasayos ng gusaling ito ay simbolo ng ating pagkakaisa, pagtutulungan at patuloy na pagsusumikap para sa maayos na serbisyo sa bawat mamamayan ng Santolan. Layunin po ng nating gamitin ito bilang tahanan at bukas palad at tapat na paglilingkod kung saan ang bawat isa ay may boses at naririnig. Ang proyektong ito ay naging posible dahil sa sama-samang pagsusumikap ng ating lokal na pamahalaan at ang bawat taong naging bahagi ng pagbuo nito. Kaya naman taos puso kaming nagpapasalamat sa aming kapitan sa tulong na rin ng lokal na pamahalaan. Gayon din, isang malaking pasasalamat sa ating mga kagawad na buong suporta at dedikasyon ang ibinigay upang matupad ang proyektong ito. Mula sa pagpaplano hanggang sa matagumpay na pagtatayo, hindi natin malilimutan ang kontribusyon ng mga opisyal at kawani ng barangay. At higit sa lahat, walang sawang nagbigay ng suporta at tiwala sa ating pamahalaang barangay.
ang bagong ayos na gusaling ito ay nagsisilbing sentro ng maayos, mabilis at bukas na serbisyo publiko. Higit sa lahat, ito ay isang paalaala sa pagkakaisa at mawasabi. Sa totoo po, wala pong imposible kapag ating pinagtulungan ang isang proyekto. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ka, Gabayan. Mabuhay ang mga opisyal at mamamayan ng Barangay Santolan. Sama-sama po natin pagyamanin at paglingkuran ang ating mahal na barangay. Maraming salamat po at mabuhay tayo. God be with us. Salamat po. Huling hirit na lang ta. Naririnig ko ang aking mga kasama, senior, at higit sa lahat, palagay ko, paulit-ulit mong naririnig ang kanilang naririnig. Hindi ko na po sasabihin, Gap, sapagkat maraming tao. Gap, please, we are all senior citizens. Tingnan po at marami pong salamat. Happy birthday po, Mayor. Maraming salamat po, Brother Monching de Guzman, no? Base lang po, no, sa aking pagkakadinig, mabilis lang, sabi kanina ng ating mga solo parent, walang masisilungan, pero ngayon nakatagpo o nakakita ng panibagong tahanan. Sabi ni Pres Edwin, ito ay simbolo ng pagtutulungan at pagkakaisa. At sabi naman ng senior citizens, ito ang bagong simula. Kung tutusin, hindi lamang po ito proyekto ng Barangay Santolan Council o ng buong konseho. Ito po ay proyekto ninyo. Kagaya nga po ng laging sinasabi, walang iwanan, sabi ni Pres Edwin, kasama ka. Kapag sama-sama, kayang-kaya dahil nandyan ang diwa ng bayan nila. At para naman po sa mensahe ng pagtugon at huling pangwakas na pananalita, again, tinatawagan ko po ulit, Gabayan. Tinatawagan ko po ang ating mga officials, kasama po siyempre ang mga kagawad, Mayor Vico Congroman, Tita Cory, si Boy Remundo. Ito po. Yes po. Para po sa ating City Council, sa barangay officials, kinahanglan po po kayo para po sa ating inauguration ceremony, ang ribbon cutting, nasusundan po ng ating benediction o ang pag-blessing ng ating pasilidad. Saan nila? Tinatawagan din po natin ang representative solo parents, si representative po, Tita Mel ng ating pong alyansa, ng PWD, at saka po sa senior citizen, Vice Brother Mal. Ano yung sasabihin mo sa akin? Iniimbitahan po mga kawani, pwede na po tayo pumunta dito. Si Tita Cory dyan na lang, no? Thank you, Tita. Si Pres and Vice, Monching, dito tayo.
Sige po, tatawag po tayo. Press again. Again, we officially welcome you sa launching po ng Barangay Santolan Services Center. To God be the glory po. Para po sa seremonya ng pagbabatsbas, tinatawagan ko po si Father Hero, Rafael Hero, ang Lord. God is good all the time. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayong araw ay babasbasan natin ang buong service center ng ating barangay, gayon din ang lahat ng mga kawani. Kaya inaanyayahan ko ang lahat na itaas po ang ating mga kamay. At tawagan natin ang Holy Spirit. Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O God, in your wise providence, we are glad to bless all human labor, the work of our hands and of our minds. Grant that all who plan and conduct business in the service center may, through your guidance and support, come to right decisions and carry them out fairly. We also ask, Lord, to make this place an extension of your kingdom, and may all the government officials who go here, all the people who went here, will all experience your unending love and support. May they live like Jesus. May they love like Jesus. And may they serve like Jesus. In this we ask through Christ our Lord. Amen. Our Father, in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us into temptation, but deliver us from evil.
Player ako, let's go.